Magandang araw mga bata! Meron ba kayong alagang hayop sa bahay tulad ng aso? Opo! Paano ninyo inaalagaan ang inyong alagang aso? Pinapaliguan ko po ang aking alagang aso. Ako naman po, lagi ko siyang binibigyan ng inumin at masustansyang pagkain. Mahusay mga bata! At dahil dyan, ay hahandugan ko kayo ng isang kwento. Ito ay tungkol sa magkakaibigang sina Bino, si Buboy, at si Bantay. Ito ay pinamagatang si Bino, si Buboy, at si Bantay magkakaibigang tunay na isinulat ni Josephine V. Sabile at Maria Cecil Arca at iginuhit naman ni Reynalyn Doringo. Gusto niyo bang malaman kung anong nangyari sa kanila? Tunghayan natin. Isang umaga, may magandang sorpresa ang mga magulang ni Bino sa kanya. Yehey! Isang tuta! Bantay ang ipapangalan ko sa kanya. Salamat po, tatay! Salamat po, nanay! Ang sabi ni Bino. Mga bata, ano daw ang magandang sorpresa ng mga magulang ni Bino? A. Pusa. B. Tuta. C. Daga. Tuta po! Magaling! Ano naman ang sinabi ni Bino sa kanyang nanay at tatay nung makuha niya ang tuta? A. Salamat po. B. Masaya po ako. C. Okay po. Salamat po! Mahusay! Naaalala niyo pa ba kung ano ang pinangalan ni Bino sa kanyang bagong tuta? Bantay po! Tama! Ituloy natin ang kwento. Mahal na mahal ni Bino si Bantay. Araw-araw niya itong pinakakain at nilalaro. Sabado ng umaga, nagpaalam si Bino sa kanyang nanay upang ipasyal si Bantay sa palaruan. O sige anak, huwag mong aalisan ng tali si Bantay at baka makakagat. Ang bili ni nanay. Ngayon mga bata, kasama na ni Bino si Bantay. Ano daw ang ginagawa niya sa alagang tuta araw-araw? A. Pinakakain. B. Nilalaro. C. Pinakakain at nilalaro. Pinakakain at nilalaro po! Magaling! Saan daw dadali ni Bino si Bantay? Sa palaruan po! Tama! Alamin natin kung anong sumunod na nangyari sa palaruan. Masayang nakipaglaro si Bino kay Bantay, kasama ang kanyang kaibigang si Buboy. Pagkatapos nilang maglaro, pinakain ni Bino at Buboy ang tutang si Bantay. Habang kumakain, bigla itong binuhat ni Buboy. Ano ang ginawa ni Buboy habang kumakain si Bantay? Binuhat niya po si Bantay! Tama kaya na binuhat ni Buboy si Bantay?
ituloy natin ang kwento. Aray ko! Kinagat ako ni Bantay! Sigaw ni Buboy. Nagmadali silang umuwi sa bahay ni na Buboy. Sinabi nila kay nanay na nakagat si Buboy ng tutang si Bantay. Naku! Kinagat ni Bantay si Buboy. Ano ba ang kanyang ginawa? Binuhat po niya si Bantay, kaya po siya kinagat. Tama ba na buhatin ni Buboy ang asong si Bantay habang ito ay kumakain? Hindi po! Ano kaya ang ginawa ng kanyang nanay nung malaman niyang kinagat ng aso si Buboy? Alamin natin. Hinugasan agad ni nanay ang sugat gamit ang sabon at dumadaloy na malinis na tubig sa loob ng 15 minuto. Dapat na tayong pumunta sa Animal Bite Treatment Center upang magpatingin ka sa doktor. Ang wika ni nanay. Mga bata, ano ang unang ginawa ng nanay ni Buboy? A. Hinugasan ang sugat gamit ang sabon at malinis na tubig na dumadaloy. B. Pinabayaan lang ang sugat. Hinugasan po ng nanay ni Buboy ang kanyang sugat gamit ang sabon at malinis na tubig. Mahusay! Ano pa ang sabi ng kanyang nanay? Dapat na din daw po ay dalhin na si Buboy sa isang Animal Bite Treatment Center upang magpatingin sa doktor. Tama! Dapat ay makita ng doktor ang sugat ni Buboy. Ngayon, alamin natin ang payo ng doktor ni Buboy. Sa Animal Bite Treatment Center, tinurukan si Buboy ng bakuna laban sa rabies. Mga bata, tama na sinabi ninyo agad kay nanay na nakagat ng tuta si Buboy. Ang sabi ng doktor. Nanay, tama rin pong hinugasan ninyo ang sugat gamit ang sabon at malinis na tubig. Tama din pong dinala ninyo agad si Buboy dito para maturukan laban sa rabies. Ang paliwanag ng doktor. Mga bata, isa-isahin natin ang mga payo ng doktor ni Buboy. Ipaalam daw po kaagad sa inyong mga magulang kung nakagat ng aso. Dapat din daw pong hugasan ng sugat gamit ang sabon at malinis na tubig. Mahusay! Ano-ano pa kaya ang mga payo ng doktor kay Buboy? Dapat ninyong tandaan na alagaang mabuti ang mga hayop. Huwag lumapit sa natutulog o kumakain na hayop upang hindi makakagat. Paalala ng doktor. Kung kayo ay kinagat ng aso, hugasan agad ang sugat at pumunta sa ABTC. Obserbahan naman ang aso sa loob ng 14 na araw kung may pagbabago sa ugali. Dagdag na paliwanag ng doktor. At simula noon, hindi na nila ginagambala pa si Bantay kapag ito ay kumakain o natutulog. Si Bino at si Buboy ay naging mabuting tagapag-alaga ni Bantay. Itinuring ni Bino si Bantay na isa sa kanyang kaibigang tunay. O mga bata, may mga nabanggit pa ang doktor ni Buboy. Ano-ano pa ang mga ito? Alagaang mabuti po ang alagang hayop. Huwag daw pong lumapit kung tulog o kumakain ang alaga. At kung nakagat naman po kami ng aso, dapat sabihin agad sa magulang o nakatatanda. Magaling! Ang dami nyo nang natutunan! Natunghayan natin ang kwento ni Buboy, Bino at Bantay. Lagi nating tatandaan na dapat ay lagi nating aalagaan ang ating mga alagang hayop. Huwag gagawa ng mga bagay na maaaring makapagpahamak sa inyo. Hanggang sa muli!